Hello mga mimas, kamusta? Mamaging is back. May kaon. Tapos, kami ano diri karon kanila ko ilang papa na biyahe dito sa Mati. Kami ratulo. Kuha na 3 days na. Tulog mi og sayo. Masaan pa din ako sila. Ay nako. Grabe akong ubo mga mimas, oy. Grabe jud. First time na ako karon naka-experience yung nani nga ubo. So, dili man gid ko. Saba. Dili man gid ko ubuhot nga pagkatao pero karon murag naka-experience yung ko kanang ubo. Hindi kintura man ko pero naulian na. Ubo na lang nagpabilin. Og moto siya. Sa dihang nagbut-but kog inom og salbutamol mga mimas. Oh my god, wala ko na aware nga makapalpitit siya, maka-trigger siya sa anxiety. Grabe din ako kurog kirig kahapon. Ato na lang Tagalogin ni para magkasabutin tayo. Grabe ang palpitation ko kahapon mga mimas talaga. Grabe, hindi ko na aware na ang side effect pala ng salbutamol is body shaking, kanya palpitation. Kaya yun, nag-trigger yung anxiety ko. Takot ako. Pumunta ko sa center, sabi nila na ang salbutamol daw, pwede daw mag-create ng pwede ka magkaroon ng cardiac arrest. Eh, dapat magpa-check up muna bago kailangan resita talaga galing sa doktor. Hindi ka pwede mag self-medicate. Kaya yun, sabi ko sa niya, sorry na po. Isang bisis lang naman ako, inom 1 tablet lang. Tapos yun tiniis ko yung almost 6 hours na pag-nginginig ko hanggang nawala na yung effectiveness sa katawan ko. Yung dosage sa katawan ko, bumaba na. Yun, tsaka pa siya nawala. Tapos, kaya yun, nagtanong ako kasi hindi pa rin nawala yung ubo ko. Tanong ako sa center. Tanong ako kung anong pwede kong inumin na maliban sa salbutamol. Kaya yun, sabi ng midwife doon na ano yan? Lagundi or ano yun? Yung isa. Kalimutan ko. Tsaka hindi lagundi yung nabili ko. Yung wait lang! Kaya yung isa yung nabili ko. Nakalimutan ko. Yun, basta. Yung isa. Yung tawag doon. Humingi ng tutoy mga mimas. Sana nga ba tayo mga mimas? Kalimutan ko na. Yun. Ano yan? Nabi? Ano pala? Carbocystine mga mimas ang nabili ko. Kasi wala kasing dito available sa amin sa barangay na lagundi, kaya carbocystine ang nabili ko. Sana effective do. Dalawa lang pinili ko. Kasi baka hindi ako hiyang. Naobserbahan ko lang. Siguro kung ano pa ako. Gikan pag inom na ako is siguro 4 hours pa. Okay naman siya. Mahalata niyo talaga na may sipon ako kasi yung hungaw ang akong tingog. Kaya yun. Tsaka din, nadi-trigger din yung yun kasi malapit na akong re-red line. Pagpuyo ba? Kaya yun. Kaya pa naman wala kami kasama, kami lang tatlo. Hinihingil talaga ako mga minas. Hindi ako makahinga halos. Pero kapag
sabi ng midwife, kapag ilang araw na talaga hindi pa nawala or umabot na ng ilang week, kailangan ko nang magpa-check up kaya baka bacteria. Tsaka uso din naman itong nasakit ngayon, yung ubo, sipon, lagnat ngayon dito sa amin, pati mga bata. Salamat nga ako kasi ano, hindi pa naapektuhan yung anak ko. Merong sipon ang anak ko, mga anak ko. Pero hindi masyadong grabe. Kaya habang maaga pa, pinapainom ko na agad sila ng gamot. Hindi ko nahayaang aabot pa sila, lalagnatin pa sila, at saka paramdaman nila tong bigat sa dibdib talaga. Hindi ka makatulog ng mga ayos kasi dahil mabigat ang dibdib mo at parang hindi makalabas yung hangin, hindi ka maka-inhale, hindi ka maka-exhale, parang ganun. Yung isang gabi talaga, mga mimis, grabe talaga. Kasi parang may wheezing na yung ko. Ganun na. Ganun na yung may huni na ba? Muhunin na yung dibdib ko. Kaya yung nagpanic ako. Pero hindi ako nagpanic at ako. Medyo nagpanic lang. Pero awa ng Diyos, hindi naman ilang beses na ako nakaranas ng mga sakit or something na makakapag-trigger sana, pero salamat sa Diyos, hindi talaga ako nag-panic attack. Medyo nag-panic lang, pero kanang makahandle rabi ito, mahandle ra. Kaya yun. So, kaya yun mga nilas. Di maayos yung buhok. Actually, bago pa kasi kaming kain. Kaya, pinapahinga kasi nabusog ako kasi nagluluto yung yung bayaw ko ng pancake. Binigyan nila na yung anak ko pero hindi nila kinain, naubos, kaya ako nag-ubos. Kaya ito, busog na busog ako. Hindi dapat ako magbusog pero nasasayangan. Sayang naman itapon kaya inubos ko na lang lahat. Kaya ito, busog ako. I-relax ko muna itong tummy ko para mahiyos. Nanood pa sila ng TV. Nakakatakot yung namin, kuryente, kasi yung poste doon sa kabila lagi nasusunog, parang pumuputok siya, tapos ganun, magdilaa bitaw gid siya, tapos mamamatay din naman, tapos biglang mag-burn out, tapos babalik ulit. Ilang ilang beses na yung nangyari. Siguro sa isang buwan may anim na na pangyayari na ganyan. Anyways, ano pa ba sasabihin ko? First time ko nakaranas kasi ng ganito. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Hindi ako sanay na may ubo. Kadalasan sa akin, isipon lang naman. Medyo pingot. So, ito, lang talaga siya. Simula lang to nung gumawa ko ng juice. Nagtitimpla ako ng juice sa mga anak ko. Tapos, nung marami kasing bata sa aming nilaag ba sa among balay. Kaya yun, nagtimpla ako ng juice. Tapos, last na sobrang auto talaga. Pumuputok na naman ng pumuputok na naman yung kuryente. Natatakot ako ba kanang subay bitaw ang sa wire malayo. Takot ako. Relax lang. So yun, sana baka ako nakalimutan ko. Yun. Lagi na lang yun. Pala yung juice. Tapos, nung paubos na, ganun pa kasing ice niya. Kunti na lang yung juice, tira.
Tapos malaki pa yung ice na natira. Kaya, naubos ko yung juice. Actually, wala talaga akong balak na uminom noon kasi alam ko talaga na hindi mag-accept ang katawan ko ng malamig. Pero sayangan ako. Kaya, ininom ko. Kunti lang naman. Ayun, ilang oras nakalipas. Ginanon yung sipon ko, yung luha ko. Hindi ko talaga masigilan. Aagas talaga siya. Aagas talaga siya. As in, kaya, yun, sinubawan ako. Sinubawan, ano bang Tagalog ng sinubawan? Nasubawan ko mga mimas. Pero ato, gipasagdaran ako niya. Last, magsimanan na. After ato pagkaugma ni uli mi sa amo ang balay dito sa awaw kay magsimba. Naligo ko bisag gipanugnaw ko moto nga. Pag uli na ko diri pagkagabi, Domingo sa gabi, naabot na ko diri sa amo, ni uli na ko. Dito na ko nga naka-feel og ubo nga. Dagan jud kayong play magyud as in dagan kayo. Moto nga. Nagpanik ako syempre kasi hindi ako makahinga. Parang dinodoble ng anxiety ko yung simptomas ng ubo. Kaya, yun, nagpapanik ako. So, yun. Hanggang ngayon, pero wala nang, ngayon, hindi na kagaya ng first night na, everyday nag-upgrade. Parang, papunta na siya sa, kaayuhan ba? So, that's why. Pero, katulad ngayon, kami lang dito. Yung isa, ang araw pa kasi umalis yung asawa ko. Yung biyahe sila. Kaya, yun. Papraning ako. Kanina nga, gusto ko ng unang umuwi sana sa amin. Kaso, sayang naman, maka-absent yung anak ko ng 2 araw. Marami na silang doon. Siguro, marami na siyang ma-miss na lesson. Kaya, tiisin ko na lang hanggang sa Friday. Kami lang uuwi ngayong Friday. Hindi kami ihatid kasi baka Sunday pa yun makauwi yung asawa ko. Magmumotor lang ako, isasakay ko sila. Tapos yung hanggang ngayon, kahapon, actually, yung mga mimas, hindi ako basta-basta umiinom talaga ng gamot. Kasi takot ako baka mag-trigger yung ko. Pero, hindi ko na talaga matiis. Natatakot ako, kaya yun. Hihingi ako ng salbutamol sa manugang ko. Manugang? Hindi manugang. Sa ugangan ako. Kaya yun, binigyan niya ako ng salbutamol. Tapos, ininom ko. Hanggang sa umabot ng 30 minutes, wala naman akong nararamdaman. Kaya yun, kampante ako. Pero nung inihatid ko na yung anak ko sa school, ayun, yun na mga mimas. Nanginginig talaga yung katawan ko. Tsaka yung dibdib ko. Parang takot ako. Hindi ako makahinga sa sobrang bilis ng puso ko. Kaya yun, pumunta ako sa center. Sabi ng is, delikado pala sa may mga anxiety. Hindi naman siya delikado kasi nga effective naman ang salbutamol talaga sa mga wheezing. Salbutamol sa mga wheezing. Pero kung may anxiety ka, kailangan ihanda mo yung sarili mo. Pero, yun, isipin mo, 6 hours mong titiisin yun. Oh my God. Hindi ako mapakalik. Iinom ako ng tubig. Nagganon-ganon yung ko. Nagganon-ganon yung kamay ko. Parang lahat talaga ng balat mo nanginginig mga minas. Kaya parang natagam na jud ko. Siguro kung kinakailangan din na jud ko mo inom og salbutamol. Sumoto siya. Nga, iinom ko atong isa. Carbocysteine. Okay naman siya. Hinga lang talaga ako ngayon kasi alam ko meron pang mga problema sa kaya ko to. Saka naglalaba ako. Kanina sobrang init mga mimas talaga. Iwan ko ba? Grabing init na ng panahon ngayon mga mimas. Hindi na gaya ng dati talaga na.
kaya mo pa magpaaral ng ilang oras. Ngayon, 30 minutes lang o 50 minutes kang nakababad sa araw. Talagang tumatagos hanggang kaluluwa mo yung init talaga. Iba na talaga ang init. Talagang lumalabad na yung ulo ko. Kapag nagpapaaraw ako, hindi naman mapigil. Alam nga naman, nagdadrive ako ng motor, tapos magpapayong ako, di ba? Tapos sakay ko yung, inihatid ko kasi itong mga bata sa paaralan nila. Tapos susunduin na naman. Init pa rin kasi hanggang kahit alas 4 ng hapon, ang init pa rin. So, yun. Umitim na nga ako. Para na akong umitim na talaga ako. Okay lang. Okay lang talaga tayo mangitim. Wala naman akong problema dyan. Kahit mangitim tayo. Importante, healthy tayo ba? Natatakot na ako kasi baka hindi na healthy sa skin natin yung direct na UV rays. UV rays ba yun? O, parang ganun. Okay, gagamit din ako ng mga SPF na lotion or sunscreen sa mukha. Kasi magka-cancer tayo sa sa init kapag direct sunlight. Importante din na may sunscreen tayo. Kaya yun mga mimas. Yun lang. See you later. Mag-ano muna ako. Ako sa silang himasaan kay grabe nilang kiat jud kanina mga mimas. Sagdan ra ginan ako sila magkiat. As long as ma-happy sila, balag magkasamad-samad something. Para napod sila yung mga di po boring ilang childhood. Kapag ikinulong ko kasi sila dito, si cellphone lang sila at magti-TV. Kaya yun, yung immune system nila. Hindi, parang, anong tawag dyan? Hindi maluya ang ilang immune system. So, that is why, pinili kong maglaro sila sa labas. Kahit na laba ako ng laba, kasi syempre, halos, ilang oras, madudumihan sila kasi, daplin magud ni sa among highway. Nang daghag abog. So, siya. Kailangan gini mo silang himasaan bago sila patulugog mga di kay di man sila katarong og tulog pag di himasaan. So, awang mga naong bulingit kayo. Bago na sila nunod. Grabing kiat kay naman po sila mga igagaw diri nga. Kay edad ra nila. At least malipayon sila. So, see you later mga mimas. So, mga mimas, biglang nag-brown out. Sabi ko na nga ba magba-brown out talaga kasi laging pumuputok yung doon. Ang tawag poste yun, yung poste. Ang bisis na siyang pumutok ngayong araw. Siguro mga 6 na beses na siya. Kaya siguro nag-burn out kasi inayos ka nila. Yun. May galwang naman sanang agalan. So, igang mga mimas. 1, 2, 3, go! 3, 2, Igang? O igang. Ano naman? Tapos na sila maghimasa, mga nila. Ako na lang, hindi pa. Hindi ako nang himasa. Maghilamuos lang ko. Nagbihis na ako. Grabe ka, igang. Sana babalik na mga mimas. Wala po. Bye-bye ko. Anak kong mama.
Boy, 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 kuya. Wala ko na. Wala malay bon. Palit siya mga mimas. Pa siya. Wapa ni balik ang kuryente. Grabe ka init. Taga naglamok. Yak. Sige na mga mimas. Sige na. Oh. Sige na gid siya. So, ako dahil isang sa inyo, ang side effect sa turbo system is pag sa mga mimas. Manginit akong lawas, tapos sakit ako ang tiyan. Makakuan siya. Maulit tingon, ako man na siyang kuan sa ChatGPT. Diarrhea siya. Ang side effect. Pero, maulit ni sakit ako ang post-on lapit. Makasakit siya ang tiyan. Ang yung side effect. Pero tolerable naman. Hindi ko siya makakunda. Bura na food ka nung kapit na mo nang gidugo ka nga. Sakit yung post-on something ana. Wala man siya tambal nga wala side effect mga minas. Najud na sila yung mga side effect. So, mura to siya. Kung i-share ka rin lang. Kagabhion. Thank you for watching. See you in my next vlog.